Hindi kagaya pag nag-message sila lang. Okay, wala mga sir, meron naman tayong gagawin na Honda Beat. Tinala sa atin to ay palyado. Mapapansin nyo, tinanggalan natin yung upuan niya kasi chinik din natin yung TPS kasi isa rin sa problema kapag once na palyado TPS. At pagka once na ganito yung problema ninyo, ang gagawin nyo lang dito mga sir ay i-double check nyo muna kung bago kayo bumili ng parts, double check nyo muna. Kasi minsan bukod sa computer box, TPS, spark plug cap, tapos wiring, yan yung mga problema kapag palyado dito sa Honda Beat. Ngayon try natin paandarin. Walang push button. Check muna tayo kasi isa rin sa concern nung may-ari nito yung sa push start at hindi gumagana kahit na bagong palit na raw yung battery kaso hindi pa rin gumagana. Mamaya check din natin yan. Pandarin muna natin. Kung mapapansin nyo yung under nya medyo kakaiba. I-explain ko lang din sa inyo in case na ganito yung problema ng motor ninyo, at least meron na kayo na idea. Dito mga sir, hindi ko rin makasabing may problema yung computer box kasi ayan, magiging okay acceleration, tumitigas, kaso nga lang may time talaga na delay siya, tapos ayan, parang hindi maganda yung kanyang minor, ayan, namamatay na lang. Ayan, para makasigurado kayo kung talagang gusto nyo makita yung problema kung palyado. Meron na rin akong mga na-encounter na ganito na na-video na rin. Pugutin nyo lang yung yung POT sensor dito sa may part ng side stand, yung wire dito. Ito to. Bye-bye nyo itong wire na to. Ang socket niyan nandun sa pinakailalim. Ito. Pugutin nyo yan. Kung sakaling palyado yung motor ninyo, kapag once na tumino sa pagkakahugot nyo ng AOT sensor at pinaandar nyo siya at tumino, nawala yung pugak, ibig sabihin computer box ang may problema na. Pwede nyo pa-reset, kaso nga lang pabalik-balik lang din kapag nire-reset natin. Kaya masasuggest ko lang dun, dahil hindi naman din kataasan ang presyo nito, hindi siya tulad sa Honda Click na medyo sobrang taas. Dito parang sa ordinary na CDI lang sa motor natin na mga decarb. Mas maganda, palitan nyo na lang. Ayan. Doon lang gawin nyo. Ngayon kapag hinugot nyo tapos hindi naman naging okay, palyado pa rin, ibig sabihin ang i-check nyo dyan, maaaring si injector, maaaring si TPS, maaaring si ito. Okay, try natin uli. Tapos hugutin natin yung AOT sensor. Ayan, hindi siya nagmi-minor. Okay, pandarin muna natin tapos ipakita ko sa inyo na hugutin natin yung yung AOT sensor. Tapos yan, hugutin na natin. Try natin kung magbabago yung under ng motor kasi kita nyo parang sinisinok yung motor. Okay, nagutin natin tapos start mo ulit. Kung same na palyado pa rin yan, ibig sabihin wala dyan sa computer box ang problema. Mas lalong umirap. Okay, ibig sabihin hindi sa computer box ang problema kasi nag-hard starting siya nung tinanggal natin yung AOT sensor. Ibig sabihin wala dyan ang may problema. Ngayon ang i-double check nyo muna. Ito, susunod nyo itong i-check. Tapos ito. Ngayon may isa tayong gagawin para ma-double check natin o hindi mo natin tukalasin. Gagamit tayo ng yung ginagamit kong pang FI. Yun. Yun ang gagamitin natin. Tapos kapag nagka-minor, matik na ito may problema. Tanggalin mo yan. Check muna natin. Dito mo nagsungki.
Yan. Kapag puti yung lock na yan, same yan sa Honda Click na 150, medyo mahirap po siyang tanggalin. Yan, gagamit tayo ng BGFI, ibabypass natin si fuel pump. Ngayon kapag once na tumino, ibig sabihin fuel pump ang may problema na. Yan, lalagyan natin ng gas na. Sige, testing muna natin. Yan. Kaya napakainam muna na tinitesting muna natin yung ating motor bago tayo bumili ng parts. Para hindi sayang. Kasi example dito, example mo bumili ka ng computer box. Kasi napanood mo sa vlog na pagkapalyado computer box. Tapos pagkabit mo, ganun pa rin pala. Di sayang, kaya dapat double check mo muna. Okay, mandar na. Kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng minor. Kaso may kunting sinok. Dahil hindi pa natin nare-reset yung ECU nya. Kasi hugot dito, hugot doon ang nangyayari. Gumanda yung minor niya mga sir. Okay, adjust natin ng konti ito. Kasi masyado mataas yung minor niya. Ayan, nagkaroon siya ng minor. Gumanda yung minor niya mga sir. Ibig sabihin, ang may sira lang dito, kaya hindi mapaminor, tapos namamalya, kinukulang yan sa gas papunta sa injector. Ayan, start muna kasi may hangin kasi yung pan. Okay. Nagkaroon siya ng minor. Ibig sabihin, fuel pump may problema. Ang fuel pump mga sir, para makaiwas kayo dyan sa pagkasira niyan, ang gagawin nyo lang dyan, every 25,000 km, palit kayo ng fuel filter. Kapag ka-aftermarket naman yung gagamitin nyo, every 15,000 km, palit na kayo. Or, more lang naman yung aftermarket mga sir na, fuel pump, yung fuel filter. Kahit na 2 months, 3 months, palit na kayo na. Pag original, ayun, kahit isang taon, depende pa rin sa kilometer. Ayan, mas maganda yun. Kunti lang din naman ang diferensya. Tinda ko sa original nito na fuel filter, 300 plus lang. Ayan, at least may ideya na kayo mga sir kung saan nagagamit kayo ng aftermarket na filter. Alam mo na kung gaano katagal. Ayan, para makaiwas din kayo sa pagkasira nito. Kasi totally bibihira ko na encounter na ganito, na nasisira yung fuel pump. Siguro ito, pira siguro mapalitan niya. Okay, bali patayin natin yung makina. Troubleshoot natin yung problema nito. Tuloy yung pupuntirihin natin. Ngayon, dahil medyo may presyo to mga sir, ngayon meron akong fuel pump na dynamo lang para kahit paano makatipid si sir. Yun yung ating ilalagay dito. At ang presyo nung din naman nun nasa 900 to 11212. Kaya tirayan na natin to para makita din natin. Kapag ganyang kulay ng filter, tapos yung ginamit na filter na yan po yung pang Honda Beat na version 1 na hindi akma sa version 2. Papansin nyo, iba yung lihis, tapos hindi naisintro ng maayos. Yan, kaya okay gagamit ng Honda Beat na version 1 dahil hindi obra to. Bagong palit lang to, kaso palyado pa rin. Kaya okay gagamit dito. Pang version 1 lang yan. Kung gusto nyo yung ibang design naman, ang gamitin nyo na lang yung pang Honda Click na 150. Yan, parehas lang din naman na ang Holman nun, pag ganyan din, pag ganyan. Kaya ngayon ito yung wawalwalin natin, tatanggalin din natin to dahil magpapalit tayo ng dynamo. Kunin mo yung dynamo yan.
yung ilalagay natin mga sir. Kapag on the beat, dapat ang bibili nyo, dapat dynamo din ng pang Honda Beat or di kaya pang Honda Click na 125. Same lang po sila. Kapag ang kinuha nyo naman, minsan binibigay sa inyo yung pang Honda Click na 150, huwag nyo pong kukunin yun, huwag nyo pong bibilin yun kasi maliit po yung dynamo ng Honda Click na 150. Kapag once na yun ang ginamit ninyo, hindi yan maglalapat dun sa housing ng fuel pump dahil gawa kasi ng maliit at malaki ito. Lalo pagka in-order nyo pa sa Shopee, ayun, mahihirapan na kayo. Kaya dapat i-double check yung mabuti. Pwede yung gamitin yung fuel pump ni Honda Click na 125. Huwag lang yung gagamitin nyo yung pang 150 kung Honda Beat yung gamit ninyo. O kaya example ninyo, Honda Click yung sa inyo, pwede nyo gamitin yung dynamo ni Honda Click 125 or si Honda Beat na 110 Fi. Ito yung gagamitin natin. Yan, kasi napakamahal kasi ang assembly nito mga sir. Nasa 3 plus, kulang-kulang 4,000. Hindi na, balik mo na yan. Basta mga sir, kung sakali na kayo magwawalwal nito, tatandaan nyo lang muna bago nyo kalasin tong fuel pump, yung wire, hindi kaya picturean nyo na lang yan para hindi kayo malito, hindi kayo maligaw. Basta pinaka-importante dyan, mauuna lagi dito sa side na to, sa part ng kaliwa, yung sa dynamo, negative, positive, negative, positive lang yung tatandaan nyo dyan. Diyan, picturean nyo para mas sure ball kayo na hindi nyo makakalimutan bago nyo siya kalasin. Yan, ilipat na natin yung dynamo. Okay, sulitin muna natin. Ito yung ito yung bagong mga sir, tapos ito yung tinanggalan natin or nanggaling dyan. Yan, same lang din sila at same din na yung laki nila. Yan. Okay, lipat muna natin. Yan, nilagay na natin yung yung bago at ito na yung luma. Ito yung original mga sila. Kaso wala naman kasi tayong mabibiling original na mismong dynamo lang. Kaya napipilitan tayo na bumibili sa Shopee, mga ganyan, para makatipid. Kung magamit yung mga isang taon mahigit, kahit paano ba yung bawi na rin. Kung may budget naman tayo mga sir, mas maganda yung original pa rin. Assembly yung bibili nyo. Yan, tapos yung filter, palitan natin yan. Gagamitin natin dyan yung pang click na 150, yung kulay puti. Yan, okay yung gamitin yun dito sa Honda Beat. Ito na yung ating dynamo or yung fuel pump AC. Nailagay na natin, naisalpak na natin at ayan, check natin yung ginawa ni Gerard. Sa side ng, tulad ng pagkakasabi ko kanina, sa side ng kaliwa, andyan yung wire ng dynamo natin. Tapos yung part ng kanan naman, andyan yung sa floater. Tapos negative muna mauuna, saka positive, negative, positive. Yan. Tapos susok nyo ng mabuti yan. At ang ginamit natin mga na fuel filter, yung pang click na 150. Yan, same lang po yan mga sir sa magkaiba lang po ng design. Pahaba lang yung sa Honda Beat. Mas mahal kasi yung filter niya Honda Beat. Tapos yung o-ring mga sir, palitan nyo na rin. Kasi kapag nakahigop na ng yan, ng gasolina, para nag-i-expand, lumalapan. Kaya ngayon, ilalagay na natin dyan, tapos lalagyan natin ng grasa para hindi kalawangin yung labi ng ating fuel tank. Okay, lagay mo na yan. Okay, bali nalagay na natin yung ating fuel pump na assembly. Tapos ngayon, papaandalin na natin kung magmi-minor na siya. Tapos may i-reset na rin natin gamit yung diagnostic tools. Okay, unang taas, standard dyan sa FI. Tapos ayan, tumalma na siya.
nagkaroon na siya ng minor. Hindi tulad nung hindi pa tayo nagpapalit, talagang walang kaminor-minor. Talagang hirap pang paandarin. Okay, aggressive na siya. Tapos ngayon, susunod naman natin yan. Itutuno naman natin yung TPS saka si dito pala yung computer box. Saka si computer box. Yan. Tapos yung sa concern naman ng sa dito, kaya hindi umaandar or hindi ma-push start yung kanyang push button dahil walang trigger na manggagaling dito sa may brake lights natin. Kaya kung mapapansin nyo, yung brake lights natin hindi siya umiilaw kapag ka nagpipreno. Yan lang. Kasakali naman na may problema sa wiring, kung sa push start ang pinoproblema natin, okay yung ating brake light switch, puntahan nyo lang yung computer box ninyo. Ito, linisan nyo lang ito. Yang lagi ang problema niyan. Same din sa Honda Click na 125 to 150 na hindi ma-push start. Yan lang yan, yung linisan nyo or gagawin ninyo kung sakaling ayaw ma-push start. Ayan, bali naging stable na. Tapos re-reset na lang. Hindi ko na ipapakita sa mga so kung paano tayo mag-reset doon dahil marami na tayong ginawa nito kung paano mag-reset. Yan, gamit yung diagnostic tools. Kung wala naman kayong diagnostic tools, pwede nyo naman gamitin yung paper clip. Tusukin nyo doon, saka tusukin nyo dito. Meron na rin akong ginawang ganun na video. Hanapin nyo na lang yung mga sala. Okay, ganun na lang po gawin nyo mga sala sakaling same ng problema ng motor nyo sa motor na to. Ayun, meron na kayong ideya. Okay, pali okay na. Salamat po mga sir.